course, to our author. Please only ask questions relevant to Hell University. And we will only allow one question lang po. We do have a limit for questions dahil mahaba po ang ating line of press. So we do hope you understand. And let's maintain a happy and light atmosphere sa ating press con. Thank you so much. Okay, simulan po natin ang ating lineup. Our first batch of 4, June Lalin, Bobby Requintina, Lea Salterio, and Jojo Panaligan. For now, let's start from Abante. We have June Lalin. Yeah, thank you, PV. Yeah, galing ako Las Piñas, hindi pwedeng isa lang ang tanong ko, ha? Okay. Yeah, unahin ko muna si Justin Lee. Ang bongga ng gown mo, ng dress mo, ha? Pinagandaan mo talaga to. Oh, interesado si Alan Sangkon, star photo to. Saan ka nagpagawa ng damit? Papagawa siya. Gusto niya tularan? Okay. Actually, from our stylist lang po ito. Yeah, from the prod. Ang bongga, favorite ka. Maganda yung pinasuot sa'yo. Oo, napansin ka namin. Oo. Pero dito ba sa Hell University, paano ka namin mapapansin? Oo. Gano'n ba ka-challenging ang role mo? Oo. For me talaga, ito yung pinaka-challenging na role ko na nakuha kasi first major role ko po ito. Sobrang grateful po ako sa Viva. Thank you po sa mga bosses sa pag-trust sa akin dito, pagbigay kay Vanessa. Yung character ko po dito, mix siya eh. Makulit, masayahin, pero sobrang tapang niya and sobrang emotional niya din. So lahat ng emotions dito makikita niyo kay Vanessa. Yan. Thank you. Yan. Oo. Tatanong ko muna itong actually, ang bongga kasi ng Viva One, no? Dati, hindi rin naman namin masyadong kilala yung mga ang modya ng Section E, pero biglang viral, sikat na ang bobongga, di ba? Ang daming pinasikat ng Viva One, di ba? So, eto, mukhang sina Heart and si Paulina na susunod, di ba? Oo. Kayo ba expected din nyo na after Hell University, kung gaano kasikat na yung mga ibang nauna sa inyo sa Viva One, ganun din ang mangyayari sa inyo? Well, we'll see basically. Tinan natin kung anong opportunities i-represent sa atin. Pero I'm down with anything naman, with anything that Viva presents our way. Medyo mahina daw, pwedeng palakas. Sorry. We'll be open to anything that Viva gives us, the opportunities. We're very blessed for that. And yeah, but we'll see. We'll see. Yeah, thank you. What about you, Heart? For me, actually, I don't want to set expectations, but I just really want to do my best and show my best. And Yeah. I'm just really grateful. Yeah, mukhang exciting naman yung mga nakita namin kanina, no? Pero, eto Lance, asan si Lance Carr? Yan. Oo, yan. May mga gustong mangumusta? Oo, nabawi na raw ba ang cellphone mo o tuluyang nawala? Nasa na po siya ngayon, yung update ng cellphone ko nasa Shenzhen, Guangdong, China na po siya ngayon. Pero nag-one stop muna siya sa Green Hills bago pumunta ng China. Sa tracker po. Ikaw ba nakapunta na ng China o natalbugan ka ng cellphone mo? Nauna pa yung cellphone ko dun sa Guangdong, China po. Pero yung nasa Green Hills siya, na-trace siya? Yes po, yung unang-una po talaga nasa Green Hills na siya. Pero, I mean, sino ba namang aamin na, di ba? Kung isa-isahin ko yung mga cellphone stores doon. So, binaliwala ko na lang. It's para new one. And then, nung nakita ko na yung bagong location niya, sa China na po siya ngayon. Pero sabi mo, binaliwala mo. Ibig sabihin, wala kang dapat ipag-worry, walang something doon sa cellphone. Wala po. Wala. Pero di ba si Marco Gallio, nag-offer siya ng 20,000 Yeah, pesos. 20,000. Sabi ko nga sa kanya, ano pinagsasabi mo? Wala akong 20,000 na lang. Tapos magpapareward ka ng 20,000. Kala ko si Marco magbibigay ng 20. Hindi ako po ata. Ikaw! Oo, kasi sasabihin ko sana sa'yo, kunin mo na lang yung 20 kay Marco, di ba? Oo. Pero eto, last question na, kasi interesado sila Jojo Gabinete, yung mga iba dito sa table namin, kay Jack Abellana. Jack, relatives mo ba sila, sila Ray PJ Abellana?
Yes po. Ano ka mo? Yung dad ko po, which is si Jojo Abellano. Si Jojo! Okay. Oo. So, ilang taong ka na na? Sorry? How old are you? 19 years old po. 19. Yes. Oo. Bongga. Okay na namin dad mo, ma-PR siya. Bongga. Yes. Pero, yun nga, so dad mo pala si Jojo Abellana. Pero, yun nga, alam mo bang napapansin ka nila? Kasi, look alike ka ng supermodel na si Leo Rabago. I don't know kung kilala mo siya, but if you will Google, parang may hawig kayo, no? Lalo na pangahit. Oo. Diba? Mukhang ano ka raw mukhang model din na ang dating mo. Oh. Kala na nila, baka screen name lang yung Abellana, baka anak ka ni Leo o kamag-anak. Oo. Hindi po. Pero yun, pwede ka raw maging supermodel. Thank Ang you so tindi much. ng dating mo. Oo. Thank you po. Thank you so much. Pero yan, at least anak ka ni Jojo. Magaling ka rin kumanta? Oo. Ay, sandali. Baka magalit sa akin si Gary Estrada. Oo. So, tatanungin ko yung anak niya. Oo. Hello. Yan. Thank you so much po. Thank you. Yan, ang ganda mo rin, di ba? Oo. Parang hawig ka ng mom and dad mo, pinaghalo, di ba? Yeah. How old are you? I'm 19 also. Ha? I'm also 19. You're also 19. So, you and si Rob, We're cousins po. cousins. Cousins po. Tapos may isa ka pang cousin na kasama siya sa isang Korean group, tama? Na sikat na sikat. Yes din. po, Caitlyn Tan. She's Yeah. in At Heart, a K-pop group. Oo, ayun. Buti hindi ka nagganon-ganon, hindi ka tumulad sa kanya. I'm not super hilig sa K-pop, but then I'm super support. We went to Korea also, me and my dad before, to support her. So we're really proud of her also. Oo. How's your mom and dad naman? My Pagdating mom's sa... actually here supporting me right okay. now. And Oh my gosh, si Boy Gadet. Ay, eto siya. Mamaya tatanungin ko siya kung stage mom ba siya or si Gary ang stage dad. Pero yan, nakakatuwa pag nandito nakasupport yung mom mo, di ba? yes po. Oo. Ang dami rin yung kaibigan sa press, kaya feeling ko. Oo. Okay. Paano mo na-convince ang mom and dad mo na mag-artista? Lalo na dad mo. Siyempre, ang dad mo, nung binata siya, my gosh, ang daming iba't ibang nakarelasyon din, di ba? Oo. Hindi ba siya mahigpit? Oo. No naman po, they're strict, but in other ways. I think they were actually the ones that pushed me to go into acting and show business because they saw how much it did for them, how much their career boomed. So they also want that for me. And also for my older sister, who's also going into show business. Yeah, pero syempre good luck sa inyong lahat, no? Lalo Yes, sa po. Hell University, yan. Syempre, kami excited na. Yan, PB, thank you very much. Syempre, yan po yung The June Lalin Show. Tapos na. So, yung mga susunod na magtatanong, ha? Sumunod po kayo, isang tanong lang, okay? Yes, thank you. We expect nothing less. Thank you so much, June Lalin. Also, we'd like to mention na yung ate ni Gabby is also in another Viva One show. Naaabangan nyo ang My Husband is a Mafia Boss. Also on Viva One. Alright, ang susunod na magtatanong. From Manila Bulletin, we have Bobby Requentina. Hello, magandang hapon po. Hi, Phoebe. Okay, 2-in-1. Siguro para sa lahat, pati si Derek, saan kayo na-challenge or nag-enjoy sa part ng paggawa ng Hell University? Okay, saan kayo na-challenge? Or nag-enjoy? Or nag-enjoy. Okay, let's do from one side for everyone. Let's do from one side until the other side, okay? Let's go, Keegan, yeah. Siguro na-challenge ako sa mismong location namin. Kasi yung lugar namin is very abundant and ayun, marami talagang mga daanan na pwede akong matapilok or all. So yun, doon ako na-challenge. Nag-enjoy ako kasi pag natatapos ko yung mag-shoot, minsan nag-explore kami, ina-explore namin yung place. And sa pag-shoot namin, natutuwa ako kasi kahit paano, hindi nawawala yung band namin ng mga cast. For me, actually just yesterday, kasi kahapon, a few hours ago, meron kaming taping din. Yung scene ko kasi doon parang mangingisay ako ganun. So parang kinakabahan ako kung okay ba yung ginagawa ko ganun. So parang feeling ko naman, isa yun sa challenging part na
nagawa ko so far. Sa akin po, siguro yung challenging part is siguro yung laging nagpapanik, like, never naubusan ng salita and all. Yun po yung, doon po ako nahirapan, pero kaya naman po. And nag-enjoy po ako kasi nagiging magkakapatid na po kami sa cast. Pag every cut, parang kami magkakapatid, open up sa isa't isa and everything. And yun po, doon po ako nag-enjoy. Thank you. Ako naman po, parang si Keegan, sa location din po ako na-challenge kasi talaga pong nakakatakot yung location. Actually, si Direk po baka gusto niya pong ikwento yung isa pong mga nangyari doon. Pero meron po kasing mga ganong eksena, kaya yun po siguro yung challenging part, yung location po kasi nakakatakot. Tapos yung pinaka na-enjoy ko naman po is yung bond po with all the cast members and especially Direk kasi Direk is very supportive po, hands-on po siya. Napakagaling niya po mag-direct. Tapos talagang direkta po talaga siya. Director po talaga, direct. Legit po talaga sasabihin niya po sa'yo ng pangit o maganda. Kaya very supportive po si Direk sa amin. Yes, Direk, that includes you po. Ayun. First of all, na-challenge, both kasi pareho na-challenge at na-enjoy ako. Una sa lahat sa material ni Kim. Sa Hell University kasi napakaganda nung material. Pag binabasa ko, ano talaga page turner talaga siya So parang yung challenge is paano namin mapagtutulong-tulungan talagang gawin ang maayos to in honor of his work. And at the same time, both their challenge, it's a challenge at sobrang enjoy din ako makatrabaho lahat po. Itong mga buong cast na nandito at pati yung mga wala dito. Walang plasikan, araw-araw na challenge ako sa kanila. At na-enjoy ko din dahil nakita ko yung constant na na improvement at hindi lang pagdating sa acting skills pero pati sa bonding ng lahat, pati sa bond ng lahat as a family. At the same time yung based on sa material ni Kim, talagang dahil gusto naming mabigyan ng mabigyan buhay yung gawa niya and yung world ng Hell University. Kinailangan din talaga naming with the help of our production designer si Erickson Navarro, kinailangan naming mag-build ng sets talaga from scratch para lang masabuhay yung imagined world na ng school na to, ng Hell University. So, but at the same time, doon sa location namin, na wala man sa kwento, minumulto kami. Minumulto kami. Lahat kami, ang dami ko na-discover dito sa Hell University family na may mga third eye pala, nakakaramdam ng mga presence. And pare-pareho sila na nakikita at nararamdaman. And ayun yung isa sa mga naging bond ng Hell University family. Thank you. Sa akin naman po, yung character ko po dito is naka-mask and contact lens na rin. So medyo uneasy ako at times when acting pero naitatawid naman ata direct, no? Naitatawid naman. So yun na yung nakaka-bother sa akin konti. So, pero yeah, nagbabonding kami lagi as a cast and I think safe to say, comfy na kami sa each other and we trust each other now. For me naman, of course, naka-enjoy again yung bonding nga talaga sa cast. But as Supremo, nakita niyo naman sa teaser, nakaka-enjoy po talaga yung, embodying this cool character that punishes students. And, parang nakita niyo sa teaser, ginanong ko si Kuya, di ba? So, nakaka-enjoy po yun. It's something, I don't do that, I don't bully people. Kaya, yung galing, pinapayagan ako ni Direk kasi syempre para sa show Pero nakakatuwa yun. Pero at the same time, syempre nonchalant si Supremo, right? Yung sa nahihirapan naman ako, which I'll try my best to do, is yung opposite side naman, yung papakita siya ng emotions. Papakita siya ng, yung sa mata, yung romance, yung love. Kaya, ayun, yun yung nakaka-challenge na part for me. For me po, challenging po naman talaga yung role ni Zayn. So, in terms of that, there's a lot of times na pangarap po yung buhay namin lahat. Tapos, yung we would be sticky, sweaty, blood, and everything, dirt. Yun po talaga challenging. And then sa location po namin, since abandoned po talaga, wala po kaming place na
mapapaghugasan ng properly. So yun po talaga, nahirapan po kami. Tapos, pinaka po na ini-enjoy po namin is yung the making of Hell University. Kasi Obando talaga. So how did they set up this place to be beautiful, wonderful, and everything na magmukha talagang Hell University out of this world. Yun po yung na-enjoy ko. Yun naman, to be honest, one day pa lang ako nagsushoot sa LU. So, hindi ko pa talaga ganun na-feel or siguro hindi pa ako ganun ka-challenge. But for me, challenging sa akin, like portraying a new role. Siyempre, kapangalan siya nung character ko sa isang series. So, medyo mahirap ilayo para sa mga fans. So, yun yung, I think, challenging for me. And challenging siya sa akin na makabalik ulit sa ganitong genre because ilang years din ako nagro-rom-com because of another series. Yeah, but ayun, looking forward ako to bond with them more on set kasi naka one day pa lang. Yun lang. Thank you. Ako naman po nag-enjoy ako sobra sa paggawa ng script. Sobrang hands-on po ako and promise po namin sa inyo na faithful talaga kami sa story sa Wattpad and sa Mo. Any challenge? Challenge, kid? Did you have a challenge? Wala. Yun din po, na-challenge din ako and nag-enjoy sa paggawa ng script. For me, I think both the challenge and the scenes that I enjoyed the most were the ones that had a lot of logistics, like putting up the table, and then we all have to run and go back and forth and back and forth. So that was really fun to shoot with Direk. Ang pinaka na-challenge pa talaga ako is may scene po kasi kami na parang nasa bukid kami. Tapos umulan bigla. So yung land, ang putik-putik na siya. Tapos parang yung land, parang pababa siya. Tapos pag aakyat kami ulit, kasi need mag-top 1 ulit for the scene. Tapos baba-akyat kami, tapos super slide talaga. Sobrang basa pa ng land. So sabi ko talaga, oh my God, Direk! Doon po ako na-challenge. And then, yung nag-enjoy naman po ako sa bonding namin kasi every after may mga heavy scene kami, parang syempre, buong-buo namin nilalabas yun. Then after nun, doon kami nagtatawanan, nag-enjoy. Ako, for me, yung character ko itself is the challenge. Kasi she's not your typical ordinary student na nakikita nyo everyday. And based sa trailer, may scene dun na inano ko si Heart. Like, I had to threaten her. So may mga scenes akong ganun where I have to like threaten her with a weapon. And for me, nakakabigla siya kasi I don't hurt people. And my character is someone who's like that. So it's a very big challenge, but I'm very grateful to Direk kasi siya ang nakakalabas ng ganun na kind of character na kaya ko pala siyang gawin. And siguro yung na-enjoy ko is, of course, like what they've all said, yung bonding namin as a cast. Actually, number 1 bonding talaga namin, alam nila to, group order. Group order, as in, lagi kaming every set, every shoot, kapag, like, inaabot kami hanggang madaling araw, guys, group order tayo, mag-matcha coffee tayo. So, like, yun talaga number 1 bonding. Yun talaga nag-start, actually, sa lahat. So, yeah. Yan.